Paano ikabit ang pressure switch? Yung wire from water pump patungo sa pressure switch. Yung unang part ay dapat dito ikabit yung isa sa kabila at yung isa sa kabila. Kahit saan dito pwede mong ikabit as long as nga hindi siya pareho, like this. Dapat separate yung dalawa kahit saan dito. Yung isa pwede dito, yung isa pwede dito, yun, isa pwede dito, pwede din dito. Okay, kabit muna natin. So nakabit ko na yung wire sa other side. So kahit saan dito pwede may kabit yung isang wire from water pump to pressure switch. So susunod natin gawin yung wire from pressure switch to live or yung source ng kuryente natin. So ito yung wire from outlet o yung pukunan natin ng kuryente. So dito natin siya ikabit sa kabila. Dito yung isa at dito yung isa. So kabit na natin. So ito na yung finished product natin. So ito yung source sa kuryente. So dito siya kinabit sa other side at sa kabila naman yung isa. So kahit magkabaliktad yung dalawa, as long as nga hindi siya parehong part o parehong column, okay lang yun. So subukan natin kung gagana yung pressure switch natin. So nasaksak ko na sa live o source ng kuryente yung plug. So tingnan nyo. So nakaseparate yung, tingnan nyo yung white, nakaseparate yun siya sa may gitna. Ibig sabihin naka-off yung water pump natin. So pag in-on nyo yung tubig, mag-automatic siya nga mag-on. Tingnan natin na. Oh. Wag ka naman sa video na. Ay, agay ka sakit sa kunti. Agay. Aray ko po. Ang purpose ng dalawang spring ay para ito sa automatic off at yung isa ay para sa automatic on. So pwede nyong luwagan yung dulo nito kung gusto nyo yung mas matagal siyang mag-automatic off. At yung isa naman pwede yung luwagan para mas matagal siyang mag-automatic on. So depende yun sa inyo kung ano yung gusto niyo or kung ano yung mas bagay sa switch na gagawin ninyo.